Gusto kita. At oo, walang makakapigil sa akin. Dear Amihan Stories presents D.O.B. Kaini Who Can't Bear a Child. Written by Andrea Gale. Hay nako, Maring Irene. Mukhang tatandang dalaga na lang talaga ako. Himutok ni Isay sa kanyang kumare. Nasa farm siya ngayon ni Isabella. Staff sa farm ang kumare niya. At dahil madalas niyang katsikahan kapag naroon siya, ay napalapit na siya rito. Kaya naman yon. Nang mga anak ay kinuha siyang ninang ng bunso nito. Lagi ka kasing busy, Doc Isay. Nakangiting tugon ni Irene. Hindi kasi nauubusan ng nabubuntis sa Maynila eh. Pabirong sagot niya. Isa siyang OB-GYN, ngunit dito lamang ay naoperahan siya dahil sa sakit sa myoma. Nagulat na lang siya sa biglaang massive bleeding. Mabuti na lamang at nangyari yon pagkatapos niyang mag-conduct ng cesarean section sa isang pasyente. Sobrang bilis ng pangyayari. Dinala siya sa emergency room at nakita sa ultrasound na meron siyang multiple fast-growing myomas. The doctors attempted myomectomy but the bleeding is uncontrollable. Para maisalba siya, nagsagawa ng hysterectomy. In short, hindi na siya mabubuntis dahil wala na siyang uterus. Kasabay ng operasyon na yon ay ang pagtanggal na rin ng ovaries niya dahil nakitaan siya ng malignant cancerous tumors. Nasa punto pa siya ng pagtanggap sa mga nangyayari sa kanya. So, anong dahilan na bigla ang bakasyon mo, Doc? Tanong ng kumari niya. Nakakuha na kasi ako ng regular OB sa kliniko. 3 sila actually. So, free na free ng lola mo. Pabirong tugon niya. Tinulungan siya ng mga magulang niya na mag-hire ng mga OB-GYN para makapagpahinga siya. Sa totoo lang ay ayaw niya sanang mag-leave sa trabaho ng matagal, pero ayaw pumayag ng mga magulang niya. Akala ko naman may sakit ka, Doc. Pabirong sabi ni Irene. Pilit siyang ngumiti. Yun ang totoo pero ayaw niyang may makaalam. Sinabihan niya ang kanyang pamilya na kung maaari ay sila-sila na lamang ang makaalam ng kondisyon niya. Baka magkasakit ng araw ako kung hindi ako magpapahinga. Sabi na lang niya. At dahil naka-leave ka, may time ka nang maghanap ng love life, Doc. Panunod sa kanya nito. Saan ba kasi makakabili nun? Abay, naunahan pa ako ni Aiken. Kaya nga, Doc, naka-4 na agad. Natatawang sabi ni Irene. Sinabi mo pa, ang bilis nga ng panahon, mag-iisang taon ng mga pamangkin ko. Komento niya. Baka naman kasi bukod sa busy ka, pihikan ka pa, Doc. Oy, hindi ah. Gusto ko lang naman gwapo at macho. Natatawang sabi niya na tinawanan din ni Irene. Yun talaga ang gusto mo, Doc? Tingnan mo naman ako, Marikoy. Anya na nag-beautiful eyes pa. Mukha ba akong bagay sa lalaking pangit? Nagtawanan na naman sila. Ay, hindi, Doc. Ang ganda-ganda mo eh. May point ka nga. Dapat talaga gwapo ang maging boyfriend mo. Yung matangkad na rin sana. Pahabol niya pa. Sabihin ko kaya sa mga inaanak ko kapag nadalhan ako ng lalaking pwede nilang maging ninong ay may additional na pamasko. Pabirong sabi niya. Ninang, magkano pong additional na pamasko? Singit ng inaanak niyang si Jeboy na anak ni Irene. Lalo silang natawa ni Irene. Inaanak, grabe naman ang pandinig mo. Natatawa pa rin sabi niya rito. Ilang taon ka na ba? 9 na po, Ninang. Magkano ba laging pamasko ko sa'yo? 2K po, Ninang. Kaya nga ikaw ang the best ninang in town eh. Sige, Jeboy. Gagawin kong 10K yan. Basta dalhan mo ako ng pwede mong maging ninong. Anya sabay kindat kay Irene. Sigurado naman siyang hindi siya madadalhan nito ng lalaking hinahanap niya at puro matanda na ang tauhan sa farm. Talaga, Ninang? Nagniningning ang mga mata ni Jeboy. Malapit na pong magpasko. Kailangan ko nang makahanap ng ninong. Dagdag pa nito saka tumakbo palabas. Nako, asang-asa ang inaanak ko. Baling niya kay Irene. Gusto kasing bumili ng bagong cellphone. Anito, hayaan mo, kahit wala siyang mahanap, ako nang bahala sa cellphone niya. Malay mo naman may mahanap si Jeboy. Abay, win-win kayong dalawa. Natatawang sabi ni Irene. Nako, sino ang dadalhin niya sa akin? Sina Mang Lucas at Manong Jean. Lalo siyang tinawanan ni Irene dahil parehong matandang binata ang dalawang yon na trabahador sa farm ni Isabella. Ay, hindi ka sure. Malay mo naman kung may mahanap nga si Jeboy. Kapag ganon, bibilhan ko siya ng iPhone 17 Pro Max, 1TB fully paid. Anya sabay halakhak. Ikaw talaga, Doc, puro kabiro. Napapailing na sabi ni Irene. Hindi ako nagbibiro, Marikoy. At nagatawanan na naman sila.
Samantala ay nagulat si Charles nang makita ang pamangkin niyang si Jeboy na nagtatakbo patungo sa bahay ng ate Irene niya. Kadarating niya lang at naghihintay siya sa bakuran. Wala kasing tao sa loob ng bahay. Mukhang nasa trabaho ang bayaw niyang magsasaka sa farm na yon. Uy Jeboy, baka naman madapa ka. Sita niya sa pamangkin. Tito! Tila excited na sigaw ni Jeboy. Sanay naman siya na excited ito, pero parang sobra ang excitement nito ngayon na makita siya. Hindi kasi siya madalas na magtungo roon dahil busy siya sa trabaho sa Maynila. Ganoon pa man, sinisiguro niyang mabisita ang nag-iisang kapatid kapag Christmas season. Iniipon niya ang lahat ng leave credits niya para hindi bitin ang pag-uwi niya sa Benguet. Sobra mo pa ako na-miss? Nakangiting tanong niya sa bata. Oo naman tito, eksaktong-eksakto ang dating mo. Sabi pa nito. Ha? Bakit? Nagtatakang tanong niya. Ano pa lang height mo to? Imbes ay tanong nito. Nagtataka man ay sumagot siya. 5'10". Teka, bakit mo ba tinatanong? 5'10"? Tamang-tama, matangkad na yun, di ba? Lalo pang na-excite na tugon nito. Sa tingin ko ay oo naman. Ano ka bang bata ka? Ano bang pinagsasasabi mo riyan? Ganto ka nga to. Sabi pa nito, saka pumorma na parang piniflex ang braso. Dali na to. Dahil sa pagmamadali nito ay kusa na niya itong ginaya ng hindi nag-iisip. Inabot nito ang matigas niyang muscle sa braso. Macho ka rin. Kulang na lang ay pumalakpak si Jeboy. Nilapitan siya nito at tinitigan sa muka. Sobrang weird nito kaya hinawakan niya sa magkabilang braso. Okay ka lang ba, Jeboy? Nag-aalalang tanong niya. Pogi ka, tito. Sa'yo talaga ako nagmana. Ngiting-ngiting sabi lang nito. Isang taon lang tayong hindi nakita, nagkaganyan ka na. Nasaan ba nanay mo? Baka kailangan ka namin ipa-check up. Charles! Binitiwan niya ang pamangkin nang marinig ang boses ng ate niya. Pagpasok nito sa bakuran ay agad siyang niyakap. Hindi ka man lang nag-chat na uuwi ka rito? Surprise nga ate. Anya matapos ang sandali nilang yakapan. Saka dapat expected mo na yun. Lagi naman ako umuwi rito bago magpasko. Kahit na, dapat nagsasabi ka pa rin. Sana nakapaghanda ako ng espesyal na ulam. O ngayon, magtiyaga ka sa chapsuy at pritong galunggong at yun ang ulam namin ngayon. Kahit araw-araw pang yan ang ulam ate, wala akong reklamo. Sawang-sawa na rin ako sa fast food sa Maynila. Hay nako, sinasabi ko naman sa'yo, magluto ka. Ano ang ginagawa mo sa mga pinapadala kong gulay sa'yo? Kapag may tsansa ang Kuya Pedro mo makaluwas, nagpapadala ako ng gulay ah. Ate, masisira lang yun kung itatambak ko. Kaya sinishare ko sa mga kapitbahay ko. Kapag nagluluto sila, binibigyan naman nila ako. Isa pa, hindi ako magaling magluto. Ikaw talaga, Charles, hindi ka na nagbago. O siya, pumasok na tayo sa loob. Hindi naman nakalakyan, hindi ka pa pumasok. Baka mapagkamalan ako magnanakaw ng mga kapitbahay mo. Abay, kilala ka naman ng mga yan. Anang ate niyang nagpatiunan na sa loob. Simple lang ang bahay nito. 2 palapag na bahay kubo style. Sobrang simple pero napaka-homey. Malinis din at parang wala ning isang alikabok na nakaligtas sa ate niya. May ilang ganoong bahay sa farm. Pabahay kasi yun ng amo ng ate niya. Libre ang tubig at kuryente roon kaya naman ayaw nang umalis ng ate niya. Ate, parang kailangan nating ipa-check up si Jeboy. Anya matapos ilapag ang bag sa mahabang upuang kahoy na napakakinis dahil sa barnis. Ano? Tila gulat na sabi ng ate niya saka bumaling sa kanya. Tingnan mo, kanina pa ganyan ang tingin niya sa akin. Nakangiti siya mag-isa. Napapangiwi niyang sabi. Sinabihan pa niya akong pogi, macho at matangkad. Ano bang nangyayari sa kanya? Nakita niya ang pagpipigil ng tawa ng ate niya. Nakagat pa nito ang mga labi saka bumunghalit ng tawa nang hindi na makapagpigil. Iaalay ka niyan sa ninang niya. Anang ate niya na tawang-tawa pa rin. Ano? Halos lumuwa ang mga mata niya sa narinig. Ang sabi kasi ng ninang niya ay bibigyan siya ng 10K sa Pasko kapag naihanap siya ng partner na pwedeng maging ninong ni Jeboy. Yun ang kriteriya, matangkad, gwapo at macho. Paliwanag pa ng kapatid niya. Hoy Jeboy, umayos-ayos ka ha. Akala ko pa naman sincere ang pagpuri mo sa akin. Ipagpapalit mo lang pala ako sa 10K. Tito, hindi ka lugi sa ninang ko ha. Defensive na sagot ng pamangkin niya. Maganda yun, sexy, flawless. Jeboy, hindi pwede ang tito mo. May jowa na yan. Anang ate niya na natatawa pa rin. Biglang bumusangot ang pamangkin. Mas maganda naman ang ninang ko ron.
Jeboy? Saway rito ng ina. Hiwalay na kami ni Janice, ate. Anya sa kabatid sa kabumuntong hininga. Para yung awit ng anghel sa tenga ng pamangkin niya. Bumalik ang kinang sa mga mata nito. Talaga, tito? Okay lang yan. Hindi naman kayo bagay. Mas bagay ka sa ninang ko. Hindi alam ni Charles kung matatawa siya o maiinis sa pamangkin. Hindi man lang ito nag-aalala sa kanya. Nasaktan din naman siya sa breakup na yon. Kailan pa? Baling sa kanya ng kapatid. Siguro 4 months na rin ang nakalilipas. Bali walang tugon niya. Sa ngayon kahit papaano ay masasabi niyang nakamove on na siya. 1 taon din ang itinagal ng relasyon nila ni Janice. Ngunit hindi pala sila ay isa ng mindset. At bakit kayo naghiwalay? Huwag mo sabihin ng babae ka. Ate, ganun ba ang pagkakakilala mo sa akin? Abay, hindi natin masabi. Ayaw niya magpakasal. Pag-amin niya. Gusto ko nang magpamilya. Tumatanda na ako. Nasa mid-30s na ako at laging mag-isa. 2 lang tayong magkapatid at maaga tayong naulila. Gusto ko ng malaking pamilya. Paano yun mangyayari kung hindi pa ako magpapakasal ngayon, hindi ba? Eksakto pala, tito. Yung ninang ko, mukhang yan din ang gusto. Singit ni Jeboy na sinaway ng ina nito. Ikaw na bata ka? Di ba sabi ko sa'yo bawal sumabad ang mga bata sa usapan ng matatanda? Halaka, maligo ka na at may pasok ka pa. Siyang naghatid kay Jeboy sa eskwelahan dahil na-miss niya ng sobra ang pamangkin. Ang ate mo, madalas naman bang dumalaw dito sa inyo? Tanong niya sa bata habang naglalakad sila. Malapit lamang ang eskwelahan sa bahay ng ate niya. Sagot din ng amo ng ate niya ang pagpapaaral kay Jeboy. Hindi gaano to, busy si ate sa school. First year college na ang kapatid nito at nag-aaral sa Baguio City. Nagdodorm daw roon sabi ng ate niya. Scholar din ito ng mga Villafuerte. Pero dapat umuwi pa rin siya ng madalas. Giit niya. Umuwi naman po siya kada buwan. Namimiss ko na nga rin si ate eh. Malayo ang agwat ng edad ng magkapatid dahil maagang nabuntis noon ng ate niya. Nitong huli lang na maayos-ayos na ang buhay nang magpa siyang mag-anak ulit at si Jeboy na ngayon. Mabuti naman. Ikaw tito, kailan ka po mag-aasawa? Biglang tanong ni Jeboy. Gusto ko naman na. Natatawang sagot niya. Tumatanda na rin ang tito mong pogi. Ipapakilala kita sa ninang ko. Sabi niya naman nito, hindi talaga sumusuko. Talaga namang ayaw mong tumigil ano? Baka naman scam yung sinasabi mong maganda, sexy at flawless ah. Naku tito, kapag nakita mo yun, magpapasalamat ko pa sa akin. Pagmamalaki na naman nito sa ninang nito. Dahil doon ay tila naeengganyo na rin siyang makilala ang ninang na sinasabi nito. Ang tanong, matutuwa naman kaya siya kapag ako ang dinala mo? Anya sabay tawa. Bakit? Pogi ka naman tito. Sa'yo nga ako nagmana, di ba? Pogi ka, macho at matangkad. Yun ang gusto ng ninang ko. Nakangising sabi ng bata. Sige, pag-iisipan ko yan. Huwag mo nang pag-isipan, tito. Mamaya pag uwi ko, pupunta tayo kay ninang. Aba, pala desisyon. Tumawa ang bata at tumakbo na patungo sa gate ng eskwelahan. Bye, tito! Mamaya ah! Sumaludo pa ito sa kanya. Napangiti na lang siya sa kakulitan ng pamangkin. Pagbalik niya sa bahay ay naabutan niyang nagpiprito ng galunggong ang ate niya. Nauna nang kumain si Jeboy kanina dahil papasok pa ito. Gulay lang ang inulam ng makulit niyang pamangkin. Ate, ayaw mo ba talaga sa Maynila? Tanong niya sa kapatid matapos maupo sa harap ng mesa kung saan malapit din ang kusina. Ano naman ang gagawin ko ron, Charles? Pagbalik ko kasi sisimulan na namin ang kaibigan kong agency na matagal na namin pinag-ipunan. Ayoko nang maging empleyado. Gusto ko nang magkaroon ng sariling negosyo. Sa tingin ko naman, kaya na namin ni Elmo dahil sa tagal na rin ang experience namin. Engineer Charles Guzman, masaya ako sa buhay ko rito. Isa pa, mataas na rin ang katungkulan ni Pedro sa farm bukod sa binigyan din nila ako ng trabaho rito. Paaral nila ang mga anak ko, pabahay kami, libre ang kuryente at tubig. Ang sabi rin ni Sir Aiken, magpapatayo sila ng ospital para sa aming mga trabahador. Napatango-tango lang siya. Gets naman niya ang ate niya. Napakalaking biyaya sa mga ito ang farm na yon. Ang akin lang, kapag naging maganda ang takbo ng negosyo namin ni Elmo, kaya ko na rin mag-provide sa inyo, tapos magkakasama pa tayo. Malambing nang umiti ang ate niya. Alam ko namang gusto mo akong makasama, bunso. Pero may sariling pamilya na si ate. Narito ang trabaho naming mag-asawa. Bukod sa gawain namin dito sa farm, wala na kaming ibang alam ng Kuya Pedro mo.
Sa Maynila wala kaming gagawin dun. Magiging pabigat pa kami sa'yo. Dapat nga talaga'y mag-asawa ka na. Bumuo ka na ng sarili mong pamilya. Okay, I surrender. May point ka naman. Hindi ko lang maiwasang malungkot paminsan-minsan. Hay nako, ako na kaya magdala sa'yo ngayon sa ninang ni Jeboy. Nagkatawanan silang magkapatid. Kinahaponan nagulat si Isay nang makitang tumatakbo papunta sa gate ng bahay nila ang inaanak niyang si Jeboy. Ninang! Sigaw pa nito. Hello inaanak, namiss mo ba ako agad? Apat nagmamadali ka pa, huwag ka mag-alala, hindi ko naman babawiin ang pangako ko sa'yo. Ninang, dala ko na ang magiging ninong ko. Imbes ay sabi nito sa kabila ng paghingal. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi niya akalaing kakariri ng bata ang sinabi niya. Hoy Jeboy, baka si Mang Lucas yan. Patay ka talaga sa akin. Ninang, sabi mo, pogi, macho at matangkad. Pwede ba si Mang Lucas dun? Napahalakhak siya sa sinabi nito. Ngunit ang halakhak ay naglaho nang makita niya ang isang lalaking paparating. Tinatawag nito si Jeboy, kaya marahil ay ito na ang regalo sa kanya ng inaanak. Tama si Jeboy. Gwapo, matangkad at macho nga ang lalaking kasama nito. Ayaw man niya ay napatulala siya. Hindi ito yung gwapong-gwapo, katulad ng mga nakikita sa telebisyon. Ayaw niya rin naman ng ganoon dahil para sa kanya ay nakakasawa ang ganoong uri ng kakisigan. Ngunit ang lalaki sa harap niya, Pilipinong-Pilipino ang features pero makisig. Napatikhim siya para makabawi. Nakakahiya naman kung makita agad nitong interesado siya. Hi, magandang hapon. Bati sa kanya ng lalaki. At ang boses nito ay masarap sa pandinig. Ganoong-ganoon ang kahinaan niya. Ninang, yan ang Tito Charles ko. Pogi, macho at matangkad. Pagmamalaki ni Jeboy. Jeboy, ano ka ba? Nakakahiya. Halos pabulong na saway ni Charles sa bata. Ikaw na bata ka? Talagang kinarir mo ang sinabi ko Kunway pagalit niya sa inaanak, pero natutuwa siya sa ginawa nito. Binalingan niya si Charles. Pasensya ka na, inabala ka pa nitong makulit na to. Hindi, okay lang. Gusto ko ring makilala ka dahil ibinida ka sa akin yung pamangkin ko. Tama naman siya, maganda ka. Parang naumid ang dila niya sa pagiging straightforward ng lalaki. Nako, exaggerated lang yan si Jeboy. Tara tuloy kayo, may merienda sa loob. Habang kumukuha ng merienda ay sinenyasan niya si Jeboy na sumunod sa kanya sa kusina. Ako na bahala sa cellphone mo. Sabi ng nanay mo, cellphone daw ang gusto mo Kulang ang 10,000 doon. Ako na ang bibili, okay? Medyo pabulong na sabi niya sa bata. Talaga, Ninang? Halos magdingning na naman ang mga mata nito. Oo, basta wag ka nilang maingay, okay? Umaktaw ang bata na parang isinisiper ang bibig, saka nag-thumbs up kaya napabungis-ngis siya. O tara na, tulungan mo na akong dalhin tong mahablang ka sa sala. Sa terrace muna ako, Tito. Pag-usap muna kayo ng ninang ko. Paalam ni Jeboy. Kumain ka muna. Tigil niya rito. Kumuha naman ito ng pagkain pero lumabas pa rin dahil may mesa naman raw doon. Magaling na matchmaker ang inaanak niya. May future ito. Pasensya ka na talaga at naabala ka pa. Ako nga pala si Isay, Maria Isabel Villafuerte. Pagpapakilala niya. Mukhang nagulat ito. Villafuerte ka? Ibig sabihin, amo ka ng ate ko? Sina Tita Isabel ang boss niya. Tsaka si Irene, mari ko yun kahit mas matanda siya sa akin. Paliwanag niya rito. Ngayon lang kita nakita rito sa farm. Madalas ka ba rito? Hindi, usually tuwing Christmas season lang ako narito para dalawin ng ate ko. Ako yatang hindi madalas dito kaya ngayon lang kita nakita. Natatawang tugon niya. Siguro nga. Natatawa ring sang-ayon nito. Sa Maynila ka rin ba nakatira? Oo, ubigay niya ako. May klinik ako sa Maynila. Nakaliw lang ako kaya narito ako ngayon. Ikaw ba, taga Maynila ka rin? Oo, engineer naman ako. May chance pala tayong magkasalubong doon kung sakali. Napangiti siya. Natutuwa siyang naiisip nito na hindi yun ang magiging huling pagkikita nila. Pasensya ko na kung parang desperada ang dating ng pagpapahanap ko ng future ninong sa inaanak ko. Nagbibiro lang naman talaga ako Sineryoso niya. Medyo nahihiyang sabi niya nang maalala ang mga pinagsasabi niya kay Jeboy. Natawa si Charles. Alam ko namang nagbibiro ka lang. Kaya lang, hindi naman ako tatantanan yung pamangkin ko kaya pinagbigyan ko na. Sorry talaga, napilitan ka patuloy. Okay lang, worth it naman. Anito na sigurado siyang nagpapula sa mga pisngi niya. Damang-dama niya kasi ang init ng mga yon.
Bolero naman ito? Anya, halos magpapebe siya sa sobrang kilig. Hindi nagsasabi lang ako ng totoo. Anang lalaki sakang ngumiti. Lumabas tuloy ang mga ngipin nitong pang toothpaste commercial. At dahil doon ay hindi na naging boring ang stay niya sa farm. Kinabukasan lang ay bumalik si Charles sa bahay niya. Sumama ito kay Irene na may dalang palabok. Nagmerienda daw sila. Ang dami ko nailutong palabok. Naisipan kong dalhan ka. Sumama naman tong si Charles. Ani Irene sa kanya. Nginitian niya lang si Charles. Hindi niya kasi alam kung anong sasabihin dito. Si Jeboy, tanong na lang niya. Nasa school pa, maya-maya ay susunduin ko na. Ako na lang. Sabay pa nilang sabi ni Charles. Ngumiti nang makahulugan si Irene. O sige, kayong dalawa na para walang away. O siya, kainin na natin tong palabok, lalamig to. Ang lamig pa naman ng panahon ngayon. Pagkatapos nilang kumain ay naglakad na sila ni Charles patungo sa eskwelahan. Ang sabi ng lalaki ay malapit lang yon at pwedeng lakarin. Pero parang ilang minuto na silang naglalakad ay hindi pa rin nila nararating ang eskwelahan. Pagod ka na? Tanong ni Charles. Hindi na nga siya nagrereklamo at nahihiya siya. Baka sabihin nito ay hindi siya sanay sa lakaran kahit yun naman ang totoo. Hindi Anya kasabay ng isang peking pagtawa. Sorry, sanay kasi ako maglakad-lakad kaya para sa akin, malapit lang yung school. Sana pala nagkotse na tayo. Anito na hindi pinansin ang pagsisinungaling niya. Mag-tricycle na lang tayo pabalik sa farm mamaya. Pwede? Nakangiwing tanong niya. Natawa ang lalaki. Oo naman, hindi mo kailangang tiisin ang pagod mo. Sabihin mo sa akin agad para makagawa tayo ng solusyon. Baka kasi sabihin mo, maarte ako. Nakangusong sagot niya. Wala namang problema kung sakaling totoong maarte ka. Normal naman yata yun sa mga babae. Kung makapagsalita ka, parang maraming maarting babae ka nang nakadate. Hindi naman. Yung ex ko ganyan kasi, maraming inarte. Nasanay na ako. Natatawa nitong tugon. Hindi niya napigilan ang pag-asim ng muka. Tama ba namang maalala nito sa mga sandaling yun ng ex nito? Ikaw, marami ka bang nakadate? I don't have time. Nang college, nakapag-late naman ako. Pero ganun lang, date-date. After a few months, wala na akong komunikasyon sa kung sino man ang kadate ko dahil busy ako sa pag-aaral. Lalo ko nawala ng time for dating nung nagtatrabaho na ako. Nagtayo pa ako ng sarili kong clinic. Workaholic ka pala. Hindi naman. I just want to work hard para maging proud ng mga magulang ko. Unlike my dad, hindi ako nagtrabaho sa kumpanya. Gusto kong ipakita sa kanya na masaya ako at nag-excel sa career na pinili ko. Pero dapat wag pa ring workaholic. Dapat may time ka pa rin para sa sarili mo. Baka mamaya niyan magkasakit ka na sa kakatrabaho. Dapat balanse lang. Natahimik siya. Hindi niya naagapan ang sakit dahil sa pagiging workaholic. Nagsisisi rin siya sa totoo lang. Kung pinansin kasi sana niya ang mga senyalis noon, baka hindi umabot sa operasyon na kailangan tanggalin ang uterus niya. Okay ka lang? Untag sa kanya ni Charles. Ngumiti siya. Oo, yun nga ang dahilan kung bakit ako nag-leave, di ba? Binibigyan ko ng time ang sarili ko. Pero ang totoo, kung hindi pa dahil kailangan niyang mag-recover at pinilit siya ng mga magulang na magpunta sa Benguet, ay baka nagtatrabaho pa rin siya ngayon sa Maynila. Sa wakas ay narating din nila ang eskwelahan. Tuwang-tuwa si Jeboy nang makita sila ni Charles. Nagdi-date ba kayo, Nina? Tito? Nanunod yung tanong nito. Hindi tanggi niya. Paano ito naging date? Malisyosong bata. Natatawang komento ni Charles. Tara na, sumakay na lang tayo ng tricycle. Pagod na ang ninang mo. Kung bakit sila nagsiksikan sa loob ng tricycle, samantalang pwede naman ng isang tao sa likod ng driver, ay hindi niya alam. Ganoon pa man ay walang reklamo si Isay. Gusto niya ang pakiramdam na malapit si Charles. Gusto niya ang simpleng bango nito. Pagdating sa bahay ni na Irene ay hindi pa agad siya pinauwi ng kumare. Doon na daw siya kumain at wala siyang kasabay sa mansyon. Sa isang linggo pa kasi darating si na Daddy. Anya habang nasa harapan ng hapagkainan. Dito rin pala sila magpapasko? Ani Irene. Oo, sanay naman sila na magpasko rito Nagbago lang nung mawala si Lolo Rodrigo. Tumulong siya sa pagliligpit ng mesa, ngunit pinigilan siya ni Charles. Ako na yan. Magkape ka na sa bakuran kasama si ate. Nakakahiya naman. Nakikain na nga ako. Hindi ka sanay sa mga ganitong gawain, Isay. Kahit na, hindi naman yun mahirap gawin. Huwag ka nang makulit. Anito sabay kuha ng platong hawak niya. Inilapag nito ang plato sa mesa at marahan siyang itinulak palabas.
Halika na, Doc. Magkape na tayo. Nakangiting sabi ni Irene sa kanya. Nang makitang naupo na siya sa tabi ni Irene, ay saka lamang umalis si Charles. Tutulong sana ako sa paglilinis sa mesa. Anya sa kumare. Hayaan mo na si Charles doon. Hindi yun papayag na kumilos ka. Kilala ko ang kapatid kong yun. Ang swerte ng magiging girlfriend niya in the future. Komento niya. Hindi ba ikaw yun, Doc? Hala, getting to know each other pa lang, no? Kahapon lang kami nagkakilala. Natatawang sabi niya. Parang attracted siya sa'yo. Sa tingin mo? Mahina ngunit excited niyang tanong. Natawa si Irene. At mukhang attracted ka rin sa kanya. Mukhang success ang pag-aalay ni Jeboy sa tiyuhin niya sa'yo. Nagkatawanan sila. Speaking of Jeboy, bukas pupunta akong SM Baguio. Ibibili ko siya ng cellphone. Eksakto at malapit ng birthday niya. Sa linggo na nga namin gagawin. Martes kasi ang birthday niya eh. May pasok pa sa school. Eksakto pala. Sige, bukas na bukas maaga akong aalis. Huwag ka nang bumili ng mamahalin, Dok. Yung mura lang at baka mamaya ay hindi maingatan ni Jeboy. Sayang lang. Ako na ang bahala. Huwag mo nang intindihin ng presyo. Kinabukasan nga ay maaga siyang nag-asikaso para sa pagpunta sa mall. Baka abutin ng mahigit na 2 oras ang papunta sa Baguio City. Ayaw naman niyang dumating doon ng hapon na. Kinukuha niya ang susi ng sasakyan nang magulat siya sa pagbusina ng kung sino. Agad siyang napangiti nang makita si Charles. Samahan na kita. Sinabi sa akin ni ate na pupunta ka sa Baguio. May bibilhin din kasi ako ron. Anang lalaking kalalabas lang mula sa kotse nito. Sa'yo yan? Ang tinutukoy niya ay ang kotse nito. Oo, medyo luma na nga pero umaandar pa naman. Nakangiting tugon ni Charles. Okay lang ba sa'yo yung sumakay sa luma kong kotse? At bakit naman hindi? Sabi mo nga'y umaandar pa naman. Natatawang sagot niya. Ano, tara? Ang kinakatakutan niyang boring na biyahe patungong Baguio ay hindi niya naalintana dahil may kasama siya. Sana sinabi mo sa akin kagabi na aalis ka ngayon. Paano kung hindi sinabi ni ate? E di aalis kang mag-isa. Ani Charles na mas lalong gumwapo habang nagmamaneho. Nakakahiya, baka mamaya ay sabihin mo pang niyayaya kitang mag-date. Pabirong tugon niya. Okay lang naman kahit yayain mo ako mag-date. Nakangiting sagot ng lalaki. Naitirik niya ang mga mata, ngunit malapad naman ang ngiti sa labi. Ganyan ka talaga? Hindi niya napigilang itanong dito. What do you mean? Very straightforward. Ipapaalala ko lang sa'yo, nung isang araw lang tayo nagkakilala. Natatawang sabi niya. Nakakasuffocate ang magtago ng feelings. Isa pa, baka maghanap ka ng ibang candidate for ninong ni Jeboy. Kaya maigi na ngayon pa lang, alam mo nang interesado ako sa'yo. Talagang na-speechless siya sa mga linyahan ng lalaki. Hindi siya sanay sa ganoon dahil bihirang-bihira naman siya kung makipag-date at kumilala ng lalaki. Sa kaunting nakilala niya, si Charles ang pinaka-straightforward. Sorry kung nabibigla kita. Maya-maya ay sabi nito nang hindi siya sumagot. No, it's okay. May point ka naman. Kapag gusto mo, sabihin mo agad. I-enjoy mo ang feeling mo sa taong gusto mo. Isa yun sa pinakamasarap na feeling sa mundo. Yung may magustuhan. Tatandaan ko yan, Engineer Guzman. Dapat lang, Doc Villafuerte. Nagkatawanan sila. Kung ano-ano na ang napagkwentuhan nila sa buong biyahe. Matagal na siyang hindi nakakaramdam ng ganoon. Yung para bang excited siyang makipagkwentuhan? Ang totoo nga ay si Charles pa lamang ang nakakwentuhan niya ng ganoon na para bang lahat ng topic ay interesante, basta't ito ang kausap niya. Mas bagay kang vlogger kaysa engineer, hindi mabubor ang viewers mo. Anya na nga sa parking area na sila ng SM Baguio. You think so? Nakangising tanong ng lalaki. Pwede ring DJ sa radyo. Gusto mo ba? May naging pasyente akong DJ. Ire-recommenda kita. Pabirong sabi niya. Pag-iisipan ko, Dok. Anito na nagmamadaling bumaba mula sa sasakyan. Yun pala ay pagbubuksan siya nito ng pinto ng kotse. Hindi lang ito perpekto sa pisikal, gentleman pa. Sobrang dami na nitong puntos sa kanya. Inuna nilang bilhin ng cellphone ni Jeboy. Spod na spod ang inaanak mo. Komento ni Charles. Nakita mo naman kung gaano niya kagusto ang cellphone. Dinala ka pa sa akin. Natatawang sagot niya. Mabilhan na nga rin ng regalo para naman matuwa siya sa birthday niya. Nagtungo sila sa department store ng mall at hindi maiwasang mapadaan sila sa mga damit na pang baby. Bigla niyang naalala ang tinanggal na uterus at ovaries niya. Pangarap niyang bumili ng mga ganoon. Pangarap niya mga anak. Lalo pa at ang magpaanak ng mga babae ang madalas niyang gawin. Gusto niyang maranasang magkaroon ng sariling pamilya,
Pero dahil sa pagpapabaya niya sa sarili, ay tila bulang naglaho ang pangarap na yun. Parang natulala ka. Untag ni Charles sa kanya. Aha? Hindi, ang dami ko lang nakikita. Parang ang daming pwedeng irigalo kay Jeboy. Pagsisinungaling niya. Kaya lang baka magalit si Maring Irene. Pagagalitan na naman ako nun kapag nakitang ini-spoil ko ang inaanak ko. Ganun talaga yun si ate. Ayaw niyang ma-spoil ang mga bata at baka raw sumama ang ugali. Hindi naman siguro. Komento niya. Maayos naman ang pagpapalaki nila sa mga anak. Sinabi ko na rin yan pero matigas ang ulo ng kapatid kong yun. Hindi naman pwedeng sawayin at syempre siya ang masusunod kung paano niyo gustong palakihin ng mga anak niya. True. Anya, huwag mo nang sabihin sa kanya kung magkano ang presyo ng binili kong phone ha. Baka ibalik pa sa akin. Natawa si Charles. Bakit naman kasi yung tig 30,000 pa ang binili mo? Maganda kasi ang specs. Saka kung tatagal naman ng mahigit 3 years, sulit na rin yun. Basta wag mo lang sabihin. Opo, Doc. Your secret is safe with me. Nakangiting sabi ni Charles. At total, nasa usapang cellphone na tayo. Bakit hindi pa tayo magpalitan ng number? Kasi syempre, babalik din ako ng Maynila after Christmas season. Para naman hindi maputol ang komunikasyon natin. Mabilis niyang ibinigay Rita ang cellphone number niya. Tinawagan naman siya nito para ma-save niya ang number nito. Pagkatapos nilang bumili ng pangregalo nito kay Jeboy ay nag-lunch sila sa isang Japanese restaurant. Kung tutuusin, ang simple lang ng araw na yun. Ni hindi yun matatawag na date. Running errands pwede pa. Lalo pa at pagkatapos kumain ay nag-grocery sila. Pero sa puso niya, pakiramdam niya espesyal ang araw na yun. Pagbalik sa farm ay dumalaw pa siya sa pinsan niyang si Aiken. Hindi man lang siya nakaramdam ng pagod sa mahabang biyahe. Isay, dapat nagpapahinga ka. Abat gumala ka pa raw sabi ng kasambahay sa mansyon. Sermon sa kanya ni Tita Isabela. Tita, gusto mo ba akong mamatay sa boredom? Kagagaling mo lang sa operasyon. Giit nito. Mami, hayaan mo na si Ate Isay. Hindi naman siya araw-araw nagagala. Pagtatanggol naman ni Aiken sa kanya. Kinindatan niya ito. Para hindi siya masermonan ng tiyahin ay nagpunta na lang siya sa kwarto ng quadruplets. Naroon si Scarlett, ang asawa ni Aiken. Hello, Doc. Gumaganda ang kulay mo. Hindi ka na maputla. Bati nito sa kanya. Malaki na itulong ng hangin dito. Gets ko na kung bakit mabilis kang kapag-adjust dito. Hay nako, Doc. Wala naman akong time na mainip dito. Ang dami kong alaga, oh. Natatawang sagot ni Scarlett. Nilingon niya ang mga pamangkin na naglalaro sa loob ng malaking crib. May mga yaya naman na tumitingin sa mga ito, ngunit gusto pa rin daw ni Scarlett na maging hands-on mom. Yun na naman ang inggit sa puso niya. Ayaw naman niya yung maramdaman pero hindi niya maiwasan. Papunta na siya sa depresyon bago siya napilit ng mga magulang na magbakasyon sa Benguet. Tuwing tatapa kasi siya sa klinik niya ay nanginginig ang kamay niya dahil yun sa paninisi niya sa sarili. Mula noong maoperahan siya ay wala siyang tigil sa paninisi sa sarili kung bakit nangyayari ang lahat ng yun sa kanya. Dok, okay ka lang? Untag sa kanya ni Scarlett. Natulala ka. May mga ganoon siyang moment. Bigla na lang tutulala. Pinilit niyang umiti. Okay lang ako. Natutuwa lang akong makitang super healthy ng mga pamangkin ko. Nakakaintinding umiti si Scarlett. Nararamdaman niya may gusto itong sabihin ngunit pinili na lamang na wag na magsalita. Nirequest niya kasi sa pamilya niya na kung maaari ay wag na wag ipaparamdam sa kanya na nakakaawa siya dahil lalo siyang magse-self-pity. Sana makauwi si Beatrice, no? Pag-iiba niya ng usapan. Si Beatrice ay ang bunso ni na Tita Isabela at Tito Henry. Nag-aaral sa ibang bansa ang pinsan niya. Sana nga gusto ko na rin siyang makilala. Sana hindi na siya maldita. Nung bata pa yun, sobrang maldita Nagkatawanan sila. Maya-maya pa'y tinawag na sila ni Tita Isabela. Maghahapunan na raw. Dito ka na matulog, Isay. Sabi ng Tito Henry niya pagkatapos nilang kumain. Hindi na, Tito. Malapit lang naman ang mansyon ni Lolo. Kaunting lakad lang. Sasamahan ko na lang maglakad si ate papunta sa kabila, Dad. Presenta ni Aiken. Napangiti siya. Si Aiken talaga ang paborito niyang pinsan kahit na noon ay sobrang pasaway nito. Malambing kasi ito sa kanya. Mas malambing pa nga ito kaysa sa kapatid niyang si Ronan. Habang naglalakad ay narinig niya ang pagriring ng cellphone. Si Charles ang caller kaya otomatiko siyang napangiti. Aba naman, may nagpapangiti na sa ate ko Panunod yun ni Aiken sa kanya. Intrigero. Hala, bilisan na nating maglakad para makarating na ako sa bahay. Sagutin mo na kasi, hindi naman ako makikinig. Anong hindi? Kilala kita.
Baka ichismis mo pa ako sa iba nating pinsan. Ate, ikaw ang pinakamatanda sa ating magpipinsan. Dapat lang talagang magka-love life ka na. Kailangan mo ba talagang ipamukha sa akin na akong pinakamatanda? Masama ang tingin na tanong niya kay Aiken. Tinawanan siya nito. Hindi naman sa ganon. Natutuwa lang ako na nakakangiti ka na ng totoo ngayon. Ano na naman ang pinagsasasabi mo riyan? Anya saka nag-iwas ng tingin. After your operation, nawala na ang spark sa mga mata mo. Alam kong ayaw mo yung pag-usapan kaya hinahayaan ka namin. Pero ate, nakikita ko ang paghihirap mo na itago ang damdamin mo sa pamamagitan ng peking pagtawa at pagngiti. Hindi na umaabot sa mga mata mo ang mga tawa mo. Tayo ang pinaka-close na magpipinsan. Kilala kita. At ngayon, nakita ko na ulit ang spark sa mga mata na yan. Natutuwa ako. Kinagat niya ang loob ng mga pisngi para pigilan ng maiyak. Sa totoo lang, ayaw niya ng drama. Hanggat maaari, gusto niya ay masaya lang. Baka magkaiyakan pa tayo rito. Pabirong sabi niya sa pinsan. Okay lang naman kasing umiyak ate. Okay lang na paminsan-minsan maramdaman natin na mahina tayo at kailangan natin ng ibang tao. At ako, lagi lang ako nandito para sa iyo, okay? Kaya kapag kailangan mo ng kasama, kapag kailangan mo umiyak, huwag kang magdadalawang isip na lumapit sa akin. Opo. Pabirong tugon niya kahit naiiyak na talaga siya. Nang makarating na sila sa gate ng mansyon ay niyakap niya si Aiken. Salamat, Aikes. Tatandaan ko lahat ng sinabi mo. Hinagod ng pinsan niya ang kanyang likod at maya-maya ay nagpaalam na. Don't forget to lock all the doors. Sinama nang bahala ron. Anya sabay kindat sa pinsan. Nang tumalikod na ito ay siya namang pasok niya sa gate. Pipihitin na lang niya ang seradura ng front door nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyan. Nagtataka siyang lumingon at nagulat nang makitang sasakyan yun ni Charles. Bumalik siya sa gate at nilapitan ng lalaki. Anong ginagawa mo rito? May nangyari ba? Nag-aalala niyang tanong. I'm just checking on you. Tugon nito. Hindi ka kasi sumasagot sa tawag ko. Hindi niya alam kung matatawa siya o kikiligin. Sorry, tatawagan naman dapat kita pagpasok ko sa bahay pero nauna ka nang sumugod dito. Galing kasi ako sa bahay ni na Tito Henry. Kausap ko si Aiken kanina kaya hindi ko agad nasagot ang tawag mo. Okay lang yun. Ang mahalaga ay okay ka lang. Grabe naman pag-aalala yan. Panunod yun niya sa lalaki. Mag-isa ka rito kaya hindi ko maiwasang mag-alala. May kasama naman ako rito. Narito si Namanang. Tumango ang lalaki. Sige, aalis na ako para makapagpahinga ka na. Sure ka? Tanong niya. Muntik niyang masampal ng sarili dahil sa tanong na yon. Gabi na at parang iniimbitahan niya pa ang lalaki sa loob ng bahay. Yes, late na. Dapat ay nagpapahinga ka na. Okay, mag-ingat ka sa pag-uwi. Tinitigan pa muna siya nito bago muli sumakay sa kotse. Pag-akyat niya sa silid ay agad siyang naghilamos at naghanda sa pagtulog. Napangiti na lang siya nang makatanggap ng mensahe mula kay Charles. Nasa bahay na raw ito. Taray, nag-a-update. Nakangiting komento niya. Green flag talaga. Tinawagan niya ang lalaki dahil tinatamad siyang mag-text. Mabuti at nakauwi ka na. Magpahinga ka na rin. Matutulog na ako. Ani nang sagutin nito ang tawag. Okay, good night, Doc. Good night, engineer. Muli silang nakita ni Charles pagsapit ng linggo dahil isi-celebrate ang birthday ni Jeboy. Tuwang-tuwa ang inaanak niya sa bagong cellphone nito. The best ka talaga, Ninang! Bulilas ni Jeboy. Ikaw ang the best. Nagaling kang pumili ng future ninong. Bulong niya sa inaanak na tinawanan naman ito. Sabi sa'yo, Ninang hindi kita bibiguin. Nag-appear pa silang dalawa. Simple lang ang birthday party ni Jeboy. Ang host ay si Mang Lucas lang. Kung ano lang ang trip nitong ipalaro sa mga bata ay yun ang ipapalaro. Ang ilang kalalakihan sa farm ay kasama ni Kuya Pedro, ang tatay ng birthday boy. Umiinom na ang mga ito. Ang kumare naman niya ay abalang-abala sa pagre-refill ng pagkain sa mahabang mesa. Maya-maya pa napagod na yata si Mang Lucas at sinabing kumanta na sila ng birthday song para mahipan na ni Jeboy ang kandila sa cake nito. Masayang-masaya siya habang nakikikanta ng birthday song. Gusto niya ang mga ganoong simpleng bagay, pero parang punong-puno ng saya ang paligid. Naka-attend na siya ng magagarbong birthday celebrations pero hindi yun kasing saya nang nakikita niya ngayon. Jeboy, wish na! Sigaw ng mga bisita bago hipan ng bata ang kandila. Sana po magkatuluyan ng ninang at tito ko. Nalaki ang mga mata niya at uminit ang kanyang mga pisngi nang mapunta sa kanilang dalawa ni Charles ang atensyon ng lahat. Parang gusto na lang niyang lumubog mula sa kinatatayuan. Nagtawanan ang lahat.
At bago pa mamatay ang apoy sa kandila ay hindi na sila tinantanan ng pangaasar. Parang gusto niyang kutusan ngayon ang inaanak. Naging fan na yata ng love team niyo ang anak ko. Natatawang sabi ni Irene nang lumapit sa kanya. Nakakaloka ang anak mo. Bulalas naman niya. Maya-maya ay si Charles naman ang lumapit sa kanya. Pasensya na sa kapilyuhan ng pamangkin ko. Napailing siya. May kurot yan sa akin mamaya. Nagkatawanan sila at maya-maya pa ay iniwan din silang dalawa ni Irene dahil may bagong dating na bisita. Okay ka lang ba? Baka gusto mo pang kumain. Ikukuha kita ng pansit. Ani Charles sa kanya. Okay lang ako. Sobrang busog pa ako. Ang daming ibinigay sa akin pagkain ni Irene kanina. Ikaw, baka hinahanap ka na ng mga tropa pips mo ron. Ang tinutukoy niya ay ang mga lalaking kainuman nito. Ipinagtutulakan nga ako sa iyo eh. Wala ka raw kasama rito. Nasaan na ba yung mga kausap mo kanina? Ihahanda raw nila ang videoke. Natatawang sagot niya. Kayong dalawa, puro kayo usap. Bakit hindi nyo nalang tuparin ang wish ng birthday boy? Panunod sa kanila ni Mang Lucas. Malakas na itong mang-asar dahil nakainom na. Matutupad din po namin yan. Bigyan nyo lang kami ng time. Sagot naman ni Charles dito. Ay, wag babagal-bagal at kay ganda niyan ni Doc. Pogi na naman itong si engineer. Sabad naman ng isa pang kapitbahay ni na Irene. Kaya nga bagay na bagay sila. Wish ko na rin ang wish ni Jeboy. Komento ng isa pa. Kung makapag-usap ang mga ito ay parang wala si na Charles doon. Napapakamot na lang siya sa ulo kahit wala namang makatiroon. Mabuti na lang at niyaya siya ni Charles na maglakad-lakad. Baka maging uncomfortable ka na sa pangiinis nila sa atin. Ani Charles. Harmless naman ang pangiinis nila. Napangiti ang lalaki. Actually, gusto ko rin kapag tinutudyo ka nila sa akin. Yan ka na naman. Gusto kong sabihin sa'yo na manliligaw ako, pero ilang linggo na lang ibabalik na ako sa Maynila. Kailan ka ba babalik doon para doon ako manligaw sa'yo? Biglang tanong ng lalaki. Seryoso ka ba? Pero ngayon lang tayo nagkakilala. Ang sabi ko naman sa'yo, kapag gusto mo ang isang tao, dapat ay i-enjoy at i-embrace mo ang nararamdaman mo. Yun lang ang ginagawa ko. Ayoko may pagsisihan pag alis ko sa lugar na to. Hindi ko alam kung kailan ako babalik sa Maynila. Kung ganon, manliligaw na ako ngayon. Tapos itutuloy ko na lang pagbalik mo sa Maynila. Natawa siya. Hindi ka naman yata papapigil eh. Gusto kita. At oo, walang makakapigil sa akin. Sinserong sabi ng lalaki na tumunaw yata hindi lang sa puso niya, kundi pati na rin sa tuhod niya dahil nanlambot ang mga yon. Very straightforward. Kunwari ay napapailing na sabi niya. Pero wag ka mag-alala. Hindi naman kita mamadaliin na sumagot. Gusto ko lang malaman mo na gusto kita. Kung maririnig mo lang ang tibok ng puso ko nung unang beses kitang nakita. I was not expecting much. Akala ko'y nag-exaggerate lang ang pamangkin ko. Pero tama nga siya. Sobrang ganda ng ninang niya. So, gusto mo lang ako kasi maganda ako? Nakangusong tanong niya. Gusto kita kasi ikaw yan. Anito na nagpalundag na naman sa puso niya. Bukod sa ganda, kitang-kita ko kung paano ka makipagkapwa-tao. Kung tutuusin ay tauhan niyo lang ang pamilya ng ate ko. Pero hindi mo yun ipinaparamdam sa kanila. Itinuturing mo silang parang equal mo. Dahil pantay-pantay naman talaga tayong lahat. Anya. Isa pa, hindi naman ako ang may-ari ng farm, no? Ang tita Isabela ko. Hindi rin ako pinalaking mata pobre ng mga magulang ko. Hindi mayaman ang pinagmulang pamilya ng mami ko. Kaya ang palagi niyang paalala sa aming magkakapatid ay huwag maging mapagmataas. See? Paano kitang hindi magugustuhan, Doc Isay? Nakangiting tanong sa kanya ng lalaki. Bolero mo? Hindi bola yon. Totoo talagang madali kang magustuhan dahil mabuti kang tao. Giit nito. Oo na. Galingan mong panliligaw, okay? Para naman hindi natin mabigo ang number 1 fan nating si Jeboy. Natawa si Charles. Hindi ko bibiguin ang pamangkin ko. Makalipas ang ilang araw ay dumating din sa farm ang mga magulang ni Isay. Kasama ang mga ito ay nagpunta sila sa bahay ni na Tito Henry at Tita Isabela. Kuya Grayson, mabuti naman at maaga kayong umuwi. Anang Tito Henry sa dani niya. May mga tinapos lang ako sa kumpanya. Nagmamadali rin si Bianca at wala nga kasama si Isay rito. Nasaan si Ronan, Dad? Saban niya. Busy pa ang kapatid mo pero susunod yun dito. Nagsalo-salo sila sa isang masaganang tanghalian. Ang mami niya ay walang tigil sa kakatanong kung okay lang siya. Pati ang tiyahin at yuhin niya ay kinukulit nito. Tita Bianca, okay naman po si Ate Isay. Nakakangiti na siya ng totoo. Singit ni Aiken.
Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Ganoon ba? At bakit? May nagpapasaya na ba sa'yo rito? Tanong ng mommy niya na mabilis makakutob. Mami, huwag kang magpapaniwala riyan kay Aiken. Anak, okay lang naman kung meron. Mabuti nga yun at gusto ko na ring mag-asawa ka. Natatawang sagot ng mommy niya. Saka ko nasasabihin sa inyo kapag sure na. Sabi lang niya para matahimik ang mga ito. After New Year, babalik na ako sa Maynila, Mom, Dad. Agad? Hindi ka pa nakaka-recover masyado. Huwag ka na muna magtrabaho, anak. Nag-aalalang sabi ng mommy niya. Mom, okay na ako. Physically okay na ako. Kaya ko nang bumalik sa trabaho. Hindi ko rin naman papaguri ng sarili ko. Pangako ko yun sa'yo. Madami na naman doktor sa kliniko eh. Hindi ko na kailangan mapagod ng sobra. Wala nang nagawa ang mommy niya kundi pumayag sa gusto niya sa kondisyong magkakaroon siya ng regular check-up. Pagkatapos man ng halian ay nanatili pa sila sa bahay ni na Tito Henry. At nang lumabas ang quadruplets niyang pamangkin at nakita niya ang excitement sa mata ng mga magulang niya, ay para siyang nanlumo. Muling bumalik sa isip niya ang katotohanan na hindi na siya magkakaanak. Pwede naman kung aampon siya, pero ang bigyan ng apo ang mga magulang niya na talagang galing sa kanya, hinding-hindi yun mangyayari. Anak, pag uwi ni Doc Manuel, dalawin mo ha? Kahit nagmamadali yung magpunta sa US para sa bakasyon niya ay itinuloy niyang operasyon sa'yo. Paalala ng mommy niya. Kalong nito ngayon si Emerald. Si Doc Manuel ay kaibigan ng lolo niya. Matanda na pero tiwala rin dito ang mga magulang niya. Ito ang nag-opera sa kanya sa request ng daddy niya. Mukhang magtatagal si Doc Manuel sa US, Mommy. Alam mo namang pa-retire na yon. Di ba ang sabi ng mga anak niya, nagiging makakalimutin na? Ang pagiging surgeon na lang yata ang kabisado ni Doc Manuel? Tinawanan siya ng ina. Pero babalik yun for sure. Dalhan natin siya ng regalo dahil sobrang successful ng operasyon mo. Tumango na lang siya at muling pinagmasdan ng mga magulang na nakikipaglaro sa quadruplets. Dahil tinatalo ng lungkot ang puso niya ay lumabas siya. Mabilis na lumipas sa mga araw. Nakilala na ng mga magulang niya si Charles. Mukhang pasado naman ng lalaki sa daddy niya. Ang mami naman niya ay giliw na giliw rito. Gentleman daw at hindi nakakasawa ang kagwapuhan. Manang-mana talaga siya sa ina. Kailan mo ba sasagutin si Charles, anak? Pangungulit ng mami niya. Pasko na bukas oh. Mami naman, para naman akong atat na magkajowa niyan. Hindi nga ba? Natawa siya. Chill ka lang, Mommy. Darating din kami ron. Ang totoo, sa New Year ay balak na niyang sagutin si Charles. Bagong taon, bagong boyfriend. Para magandang simulan ng taon na may love life siya. Ngunit pagkalipas ng isang linggo ay nagbago ang isip niya. Bisperas yun ng bagong taon, bago ang handaan ay nagkita sila ni Charles. Gusto raw nito mag-celebrate kasama siya, pero ayaw naman ding takasan ng ate nito. Kaya nagpa siya silang mag-celebrate ng maaga. Sa loob lang din sila ng farm. May mga kubo naman doon kung saan sila pwedeng kumain nang walang nakikialam sa kanila. Babalik na ako sa Maynila bukas. Tatawagan pa rin naman kita kapag naroon ako. At kung kaya ko ay dadalawin kita rito. Hindi niya pa sinasabi rito ang balak na rin niyang bumalik sa Maynila dahil gusto niyang sorpresahin ito roon. Magpapagod ka pa kakapabalik-balik dito. Kumpara sa'yo naman, walang kaso yun. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ako sinasagot. Pero habang hindi pa, magpapayaman muna ako. Aasikasuhin ko muna ang agency namin ng kaibigan kong si Elmo. Nagpapatayo rin ako ng bahay ron. Medyo matagal pa bago matapos dahil medyo malaking budget ang kailangan. Pero sisiguraduhin kong matatapos yun bago tayo ikasal. Kasal agad? Natatawa niyang tanong. Yun naman dapat ang mindset kapag may partner, di ba? Isa pa, palagi ako mag-isa. Gusto ko na rin may asawa at mga anak akong uuwian. Natahimik siya dahil sa narinig. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa lalaki na hindi niya ito mabibigyan ng anak kahit kailan. Ayaw niyang mawala ang kinang sa mga mata nito habang nag-i-imagine ng masayang future. Parang may pumipiga sa puso niya ng mga sandaling yun. Ilan ang gusto mong maging anak, Doc? Maya-maya ay tanong pa nito sa kanya. Ha? Nauutal niyang tanong. Ako kasi marami. Maraming marami. Nakangiti sabi ni Charles. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para mag-provide sa inyo. Yun kasi talaga ang pangarap ko. Isang malaking pamilya. Para siyang nagising mula sa isang magandang panaginip. Bakit ba hindi niya naisip na gusto ni Charles ng pamilya? Bakit sarili lang niya ang iniisip niya? Oo, magiging masaya kapag nagpakasal sila. Pero magiging masaya ba ito kung hindi niya ito mabibigyan ng anak? Magiging masaya ba ito na siya lamang ang kasama habang buhay?
Ang advance mo namang mag-isip. Pabirong sabi niya para pagtakpan ng kalungkutan. Isa lamang ang nasa isip niya ng mga sandaling yon. Hindi sila bagay. Hindi nito deserve ang katulad niya. Ang bagay rito ay isang babaeng kayang magdala ng anak nito. Nai-excite lang akong isipin ng mini-me natin na nagtatakbuhan sa loob ng bakuran. Teka, baka mamaya pala ay ayaw mo pang magkapamilya. Natakot ba kita? Umiling siya. Sino ba naman ang ayaw magkaroon ng sariling pamilya? Anya sa kapilit ng umiti. Gusto niya. Gustong gusto niya. Kaya lang ay hindi niya magagawa. At dahil doon, bumalik siya ng Maynila pagkatapos ng bagong taon na iba na ang plano. Hindi niya sinagot si Charles. Pinadalhan niya ito ng mensahe na nagsasabing pasensya na ito at hindi pa pala siya ready na magkaroon ng pamilya. Kahit ang totoo ay wala siyang kakayahang ibigay yun dito. Makalipas ang isang buwan. Dok, yan ka na naman sa pagpapagod. Baka pagalitan kami ni Sir Grayson yan. Paalala sa kanya ng kanyang assistant. Halos sa klinik na naman kasi siya matulog. Ayoko sa kondo, Wana. Malungkot dun. Feeling ko kapag sinagot mo ang cellphone mo, sasaya ka. Imbes sagot ng babae. Napatingin tuloy siya sa cellphone niyang walang tigil sa kakaring. Si Charles yon. Hindi pa rin ito tumitigil sa pangungulit sa kanya kahit binasted na niya. Hayaan mo, mapapagod din yan. May ginawa ba yan sa'yo kaya ayaw mong sagutin? Ako may ginawa sa kanya at nahihiya akong kausapin siya. Pag-amin niya. Napailing si Juana. Kawawa naman pala kung gano'n. Natigil na pag-uusap nila nang makita nilang madaming tao sa labas. Anong meron? Tanong niya sa assistant. Opening ng office dyan sa tabi natin. Firm daw yan eh. Anong klaseng firm? Law firm? Hindi, mga kontraktor daw yata ang mga yan. Naku, mabilis na yayaman ng mga yan. Pabirong sabi ni Juana. Loka-loka, hindi naman lahat ng kontraktor ay ghost project lang ang alam at hindi lahat ng engineer ay ganid. Oh, bakit may nadamay na engineer? Wala naman akong sinabing engineer. Nako Dok ha, mukhang engineer tong Charles na to. Inirapan niya ang babae at itinuon na lamang sa monitor ng computer ang mga mata. Kinahaponan ay naghanda na siya pauwi. Kinukulit kasi siya ni Juana. Kapag hindi raw siya umuwi on time ay ito ang maglilintikan sa daddy niya. Nalaman kasi ng mga magulang niyang nagtatagal na naman siya sa klinik. Sige na Dok, gora ka na. Nandyan naman si Doktora Angeles. Fine. Kulang na lang isakay mo pa ako sa kotse. Siguro malaki ang bonus mo sa mami ko, no? Bintang niya sa assistant. Hala si Doc, judgmental. Naku, ayaw pang umamin. Bakit kasi mas galante si Ma'am Bianca sa'yo? Natatawang sabi nito. Muntik niya tuloy itong mabato ng bag. Diyan ka na nga, lukaret ka. Aniya sabay irap. Naglalakad na siya patungo sa parking nang maalalang naiwan niya ang tablet niya sa klinik kaya bumalik siya. Papasok na siya nang bumukas ang glass door ng construction firm na bagong bukas. Naistatwa siya nang makita si Charles. May kasama itong isa pang lalaki at nag-uusap ang dalawa. Mabilis niyang itinulak ang pinto ng klinik para makapagtago. Ngunit narinig na niya ang pagtawag nito sa pangalan niya. Huminga siya ng malalim bago hinarap ang lalaki. Dude, una ka na sa parking. Susunod ako. Ani Charles sa lalaking kasama. Bumaling ito sa kanya nang makalayo na ang lalaki. What a coincidence. Hindi na pala kita kailangang hanapin dahil tadhana nang maglalapit sa'yo sa akin. Hindi mo na-receive ang text ko sa'yo? Nakasimangot niyang tanong sa lalaki. Hindi ako naniniwala sa sinabi mo. May problema ka ba kaya bigla kang nagbago? Na-overwhelm ka ba sa sinabi kong gusto ko ng maraming anak? Wala namang problema sa akin kahit isa lang ang gusto mo. Hindi naman kita pipilitin. Kung ang trabaho mo ang iniisip mo, hindi rin naman kita pipigilan. Pwede kang magtrabaho at ako nang bahalang magbayad ng mag-aalaga sa magiging anak natin. Bakit ka ba plano ng pamilya kasama ako? Hindi naman tayo. Naiinis niyang tanong dito. Look Charles, hindi pa ako handa sa pamilyang sinasabi mo at hindi ko alam kung kailan ako magiging handa. Kaya mabuti pa, maghanap ka na lang ng iba. Maghanap ka ng handa sa pamilyang gusto mong buuin. Tinalikuran niya ito. Hinayaan na niya ang tablet niya. Sana pala'y hindi na lang niya yun binalikan. Pagdating tuloy sa bahay ay wala siyang tigil sa kakaiyak. Hindi mawala sa isip niya ang lungkot na bumalatay sa mga mata ni Charles nang sabihin niya ritong hindi siya handang bumuo ng pamilya kasama nito. Kinabukasan ay hindi siya pumasok. Natatakot siyang magkita na naman sila na hindi malabong mangyari. Kung bakit ba naman kasi para silang pinaglalaruan ng tadhana. Tinakasan na nga niya ito eh. Nagpalipas siya ng ilang araw bago bumalik sa trabaho.
Agad na kumunot ang noo niya nang makitang bawat sulok ng klinik ay may flower vase na may lamang bulaklak. Wana, anong trip mo? Florist ka na ngayon? Mukhang malaki talagang ipinabonus ni Mommy sa'yo Pabili-bili ka pa ngayon ng bulaklak. Hindi naman ako ang bumili niyan, Dok. Galing yan sa engineer mo riyan sa kabilang pinto. Araw-araw may pabulaklak kahit wala ka. Ngumisi si Wana, kaya naman pinandilatan niya ito. Alisin mo mga yan. Baka mamaya may pasyente tayong allergic sa mga bulaklak. Utos niya sa babae. Kahit alisin ko yan, may kapalit naman. Ani Wana saka ngumuso. Tiningnan niya kung ano ang inginunguso nito at nagulat siya nang makita si Charles na papasok sa klinik niya. May bitbit itong isang pumpon ng bulaklak. Good morning, Doc. Doon tayo mag-usap sa office ko, Engineer Guzman. Seryosong sabi niya sa lalaki saka nagpatiuna sa opisina. Ano bang hindi mo maintindihan sa hindi ko pa kayang mag-settle down? Then don't. Hindi naman kita pipilitin. Maghihintay ako kung kailan ka magiging handa. Hindi ako magiging handa kahit kailan. Mahina ngunit mariin niyang sabi. Hindi yun ang ipinakita mo sa akin nung nasa Benguet tayo. Giit ni Charles. Wala na tayo sa Benguet. Ito na ang totoong buhay ko. Natin. Kalimutan na natin kung anong nangyari sa Benguet. You can be honest with me. Sabihin mo sa akin kung anong naging problema. Where did we go wrong, Isay? Kasi noon nandun tayo, parang okay naman ang lahat. Nagbago lang ang lahat nung sabihin ko sa'yo may plano akong pakasalan ka. Ayoko magpakasal sa'yo. Pilit niyang sinabi kahit tutol ang puso niya. Bakit? Dahil hindi ako kasing yaman mo? Dahil sinabi kong kailangan ko pang mag-ipon para matapos itayo ang bahay ko? Na nagsisimula pa lang akong kumayod ngayon para sa komportableng buhay? May hinanakit sa mga mata nito. Alam mo, hindi yan ang dahilan. Kung ganun, ano? Hindi mo ba pwedeng igalang na lang ang desisyon ko? Ayoko magpakasal sa'yo. Hindi ko alam kung bakit mo pa ako kinukulit wala namang tayo. Doon yata pinakanasaktan si Charles dahil nakita niyang nangilid ang luha sa mga mata nito. Inilapag nito ang mga bulaklak sa mesa niya at umalis na. Hindi niya napigilang umiyak pag alis ng lalaki. Gusto niya itong habulin. Gusto niyang mag-sorry. Gusto niyang sabihin dito ang totoo pero natatakot siya. Natatakot siyang ito naman ang tumalikod sa kanya dahil sa katotohanang walang silbi ang pagkababae niya. Ilang linggo ang matuling lumipas. Hindi niya gaanong nakikita si Charles sa firm nito. At kung magkita man sila ay hindi naman sila nagpapansinan. Kapag ganoon ay mas lalo lang siyang nangungulila rito. Para bang ang lapit-lapit nito pero ang layo pa rin. Mag-sorry na kaya ako? Tanong niya sa sarili. Hindi, mas okay na to. Para na siyang tanga na kinakausap ang sarili. Pero sa huli, sumunod siya sa dikta ng puso. Natungo siya sa firm nito at magsasorry na sana. Pero may kausap ang lalaki. Hindi naman sana siya makikinig. Kaya lang ay nalaman niyang ex-girlfriend nito ang babae. Let's get back together, sabi ng babae. Likod lang ni Charles ang nakikita niya. Ang babae naman, malamang ay hindi siya nakikita dahil sa tangkad ni Charles. Ano bang sinasabi mo, Janice? Tanong ni Charles. Handa na ako. Di ba ang sabi mo gusto mong magkaroon ng sarili mong pamilya? Handa na ako. Ito na ako. Dati yun. Iba na ngayon. Hindi mo na gustong bumuo ng sarili mong pamilya? O galit ka lang sa akin? Wala pa namang isang taon mula nang maghiwalay tayo. I'm sure that there's still hope for us. Kung bumabalik ka kasi nalaman mong may sarili na ako negosyo, tigilan mo na to. Of course, hindi yun ang dahilan. Giit ng babae. Na-realize kong tama ka. Kapag nasa relasyon, ang mindset dapat ay kasal ang kasunod niyon. Sabihin mo yun sa akin kung hindi ko alam na kaya ka bumabalik ay dahil iniwan ka ng boyfriend mo nga fam. Ayaw ka ba niyang pakasalan kaya ako na lang? Look, isang beses lang kitang aalukin at itinapon mo na ang tsansang yun. Tumalikod na siya. Ayaw na niyang marinig ang usapan ng mga ito. Masyado na siyang usisera. Isang beses lang daw aalukin? Bakit ako ilang beses niyang inalok? Anya sa sarili habang naglalakad pabalik sa klinik niya. Ibig sabihin ba nun, mas gusto niya ako? Nang makita niyang umalis ang babaeng Janice ang pangalan ay nagmamadali siyang nagpunta kay Charles. Nakasimangot agad ito nang makita siya. Pwede ka bang makausap? Tungkol saan? Tanong nito. Bakit sabi mo isang beses mo lang aalokin ng kasal yung babae? Pero bakit sa akin ilang beses ka nagsabi? Alam mo na dapat ang sagot dyan. Masungit nitong sagot. Paano kung hindi kita mabigyan ng anak? Lalong kumunot ang noo ni Charles. Hindi na ako pwedeng magkaanak, Charles. Wala na akong uterus at ovaries. Ang totoo, nasa Benguet ako noon para sa recovery ko.
Kagagaling ko lang sa operasyon. Kaya nung sinabi mo sa akin na gusto mong magkaroon ng malaking pamilya, natakot ako. Hindi ko kasi yun kayang ibigay sa'yo. Wala siyang planong umiyak at magmukhang kawawa sa harap nito, pero ayaw papigil ng mga luha niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Mas lalo lang kitang nasaktan habang nagpupumilit ako. Anito saka siya niyakap. Hindi yun ang inaasahan niyang marinig. Akala niya'y madidisappoint ito sa kanya, pero mali siya. Mas inaalala pa rin ito ang nararamdaman niya, lalo tuloy siyang naiyak. Sorry, Charles. No, sorry. Hindi ko alam na nasasaktan kita sa tuwing sasabihin kong gusto kong bumuo tayo ng pamilya. Hindi mo naman kasi alam. Ayoko ring malaman ng iba. Nahihiya ako. OB ako pero wala akong tsansang magkaroon ng sariling anak. Kulang na lang araw-araw may paanakin ako sa klinik. Tapos ako, never mararanasan ng mabuntis. At hindi yun kabawasan sa pagkababae mo, Isay. Hindi lang ang panganganak ang sukatan ng pagiging babae. Ani Charles na mas hinigpitan pa ang yakap sa kanya. Ayaw kong isipin mo na ayaw kong maging asawa ka. Kasi gustong gusto ko. Pero hindi ako pwedeng maging ina ng mga anak mo. Isa pa, sabi mo 1 beses ka lang mag-aalok ng kasal, di ba? Kay Janice. Anito. Pero sa'yo, the offer still stands. Hindi mawawala ang offer hanggat hindi ka sumasagot ng oo. Napahagulgol na si Isay. Hindi niya alam kung anong nakita sa kanya ni Charles para mahalin siya ng ganoon. Sure ka ba? Tanong niya sa pagitan ng paghikbi. Siyempre naman. Mahal na mahal kita, Doc Isay. Nagtatampo na nga ako sa'yo pero hindi ko pa rin mapigilan na silipin ka riyan sa klinik mo. Hindi mo nga ako pinapansin. Kunwari lang yun. Kapag hindi ka nakatingin, saka ako sumisilay sa'yo. Natawa na rin siya. Sorry talaga, Charles. Pero paano yan? Hindi tayo magkakaanak. Okay lang sa akin kahit ikaw lang ang kasama ko. Pamilya rin naman ng asawa, di ba? Basta makita lang kita at makasama araw-araw, okay na ako. Pwede rin naman tayong mag-ampon kung gusto mo. Salamat, Charles. Sobrang salamat. Akala ko wala nang lalaki magmamahal sa akin dahil hindi ko kayang manganak. Masyado kang madaling mahalin para walang lalaki magmahal sa'yo. Pero mula ngayon, bawal ka na nilang mahalin dahil ako lang ang magmamahal sa'yo. Natawa na naman siya. Possessive yarn? Dapat lang naman, di ba? Ang importante, ikaw lang ang lalaking mamahalin ko. At doon ako sigurado, Engineer Guzman. As the saying goes, they lived happily ever after. 3 buwan lamang ang lumipas ay nagpakasal na sila. Kinuha nilang ninong si Doc Manuel na siyang sumagip sa buhay niya. Sana ay magkaanak kayo agad, iha. Gustong-gusto na ng apo ng daddy mo. Sabi ng doktor. Doc naman, para ka nang iinis. Ikaw ang nagtanggal sa uterus at mga ovaries ko, di ba? Anya sa ninong nila. Ano ka ba? Nag-preserve ako ng egg cells para sa'yo. Pwede ka pa rin magkaanak through surrogacy. Medyo mahal lang pero at least magkakaanak ka. Nag-preserve ka? Halos lumawa ang mga mata niya sa gulat. At hindi mo man lang sinabi sa akin? Hindi ko ba sinabi? Dok naman eh. Umiiyak niyang wika. Halo-halo na ang saya at frustration sa dibdib niya. Huwag ka nang mainis kay Ninong. Siya ang hero natin. Bulong sa kanya ng asawa. Sige na nga. Anya saka umiiyak na niyakap si Doc Manuel. Sa tulong ng siyensya ay nakabuo sila ni Charles. 2 taon din ang lumipas bago naging successful ang IVF at ngayon nga ay may anak na silang lalaki. Ang buong akala ni Isay ay hindi na siya magkakaroon ng pamilya. Pero iba ang plano ng Diyos para sa kanya. Hindi lang basta pamilya ang ibinigay sa kanya, kundi isang asawang maunawain at mahal na mahal siya at isang anak na bunga ng milagro. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!